Aimee versus Ping, mas umiigting. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado. Radio Patrol, Jom Garner. Jom. Jom? Alright, balikan natin mamaya si Jom. Kasi nga, partner, di ba? Nagsagutan. Eto ngang si Senator Aimee at Senator Ping. Teka, ito na ba? Balik na ba Diyan siya? na ba? Oo, si Jom. Jom Garner, go. Sandro Maan, tila malayo pa sa katapusan ang patutsadahan ni Senador Aimee Marcos at Panfilo Lacson. Sa kapihan sa Senado, maanghang ang mga binitawang pahayag ni Lacson laban sa kapatid ng Pangulo kung saan iginiit niya na hindi umano siya bakla at walang peke sa kanyang muka. Either Senator Aimee thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya naghamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. Nilinaw ni Lacson na bagamat walang mali sa pagiging bakla at nire-respeto niya ang mga ito, mas masarap pa rin aniya ang maging tunay na lalaki at itinuturing ang sarili na macho. Gaya ni Senate President Vicente Soto III at dating Senador Gringo na sana parehong miyembro ng Macho Bloc. Pinasinungalingan din ni Lacson ang mga pasaring ni Senador Marcos na may pork barrel sa 2026 General Appropriations Act. Ganun din ang mga hindi umano totoong kritisismo sa Senate Blue Ribbon Committee na kanyang pinangungunahan. Sa hiwalay na pahayag naman, nilinaw ni Senador Marcos na hindi naman niya sinabing bakla si Lacson. Sabay giit na napakababaw aniya ng kahulugan ng tunay na lalaki para sa senador. Ayon sa senadora, walang masama sa pagiging bakla. Gayon din sa pagpapa-enhance ng kahit anong bahagi ng katawan dahil sariling desisyon ito ng isang tao. Giit pa ng Senador Marcos, katulad din ito ng desisyon ng tao kung gusto niyang sirain ang kanyang muka. Pangalan at dignidad na aniyay parehas na natatanong ng magkano. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Jom, Yes, pero hindi naman na sumagot ng panibagong patotsyada itong si Senator Aimee laban kay Senator Ping. Landro, medyo hindi ko nakuha yung tanong yun. Wala naman panibagong patotsyada bukod doon sa pagsagot niya doon sa naging tugon ni Senator Ping. Wala bang bagong patotsyada itong si Senator Aimee kay Senator Ping? Ayan pa lang yung natatanggap natin, no, yung patungkol doon sa sinabi ni Senator Marcos o yung ni Senator Lacson, yung kanyang denial doon sa allegation na di umano ay bakla daw siya. Oh, tapos ang sagot nga ni Senator Aimee, walang problema naman sa pagpapa-enhance. Oo, yun ang sagot. So, ang huling nagsalita ngayon si Senator Aimee. Tama ba? Yes. So, bukas, expect tayo ng sagot naman ng belta ni Senator Ping. Tama ka dyan, Mana Sandro. Sa ngayon, yun yung patuloy natin hinihingi na reaksyon kung may panibago ba dahil ina-expect na magpapatuloy pa itong world war sa pagitan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson at Senador Marcos. Oo, pero itong si Senator Aimee, dahil nga isa doon sa hamon sa kanya ni Senator Ping, umatenda lang siya, di ba? Umatend ka na lang, imbis na sinisiraan mo yung Blue Ribbon Committee na siya ay mismong bahagi ng komite, bakit hindi na lang siya umattend? Actually, bibigyan nga daw sa kanya yung buong umaga para siya ay makapagtanong. May nababanggit na ba ang kampo ni Senator Aimee kung dadalo siya sa Lunes? Sa ngayon, Sandro, wala pa tayong natatanggap na impormasyon kung may plano ba at all na umattend sa pagdinig ng o sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanumalyang flood control project si Senator Marcos. Kung maidadagdag na lang din natin, no, handa o mano si Senator Lacson na bigyan ng isang oras
itong si Senador Marcos para ilahad yung kanyang mga ebidensya para nga mabigyan yung kanyang kagustuhan na ma-implicate yung kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Yun nga, kasi mismong si Senador Ping Lacson na rin yung nagsabi na sa ngayon ay ang nag-uugnay lang doon sa dating speaker, kaya dating Speaker Martin Romualdez, ay itong testimonya ni Guteza. So meron bang balita kung si Guteza ay lulutang na sa Lunes? Sa press ko ni Senator Lacson kanina, wala siyang nabanggit patungkol kung lulutang na ba finally dahil ang pinakahuli dyan ay hindi pa rin nahahanap yung kinaroroonan nitong si Guteza na iniharap sa Senado ni Senador Marcoleta, kung matatandaan natin sa mga nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nasagot na ba ni Senador Amy yung sinasabing may na-set aside din na allocable sa kanya nung sa budget ng 2025 sa GAA? Nasagot na ba yon? Sa ngayon, Maan Sandro, yan din yung isa pa sa mga patuloy natin na inaantay na masagot sa kampo ni Senador Marcos, no? Kung matatandaan natin, sa ngayong araw, yung doon pa lang sa unang pahayag ni Senador Lacson yung nasagot ni Senador Marcos. So yung mga issue hindi niya sinagot. Sa ngayon, Sandro, mukhang ganun na nga dahil patuloy pa rin tayo nag-aantay ng sagot doon sa ilang mga tanong kasunod din doon sa pahayag ni Senador Lacson. Kung naidagdag ko na lang din, yung hamon ay yung hamon na maglabas ng mga ebidensya at kung aaten ba siya, ayan yung patuloy pa natin inaalam sa mga oras na ito. Yan ang aabangan. Alright, maraming salamat sa iyo, Jom Garner. Maraming salamat, Maan at Sandro, at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Jom Garner, DZMM.